Mga suki, isang aso ang inabandona habang nakasilid sa isang garbage bag. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, napansin lang ng isang dumaan ng garbage bag na gumagalaw at nang binuksan niya ito, doon na nakita na isang aso na may dextrose ang nakasilid doon. Nang dalhin ito sa veterinaryo, nagpositibong aso sa distemper virus. Kasalukuyan pa rin hinahanap ang nagmamay-ari sa nabandonang aso. Kaunan niyan, kasama natin ngayon ang City Veterinarians ng Quezon City na sina Dr. Henry Barbero at Dr. John Rex Villanueva. Yan, magandang araw. Welcome sa Dapat Alam Mo po sa inyong dalawa. Ayan daw, pagdating sa healthcare ng mga hayop, gaya ng aso at iba pang alaga, ano-ano ba yung serbisyo medikal na accessible at available sa publiko? Dito po sa Quezon City Veterinary Department po natin, meron po tayong pinagkakalob sa mga citizen po natin na libreng bakuna ng anti-rabies, may deworming, free spay-neuter. Sa lahat po yan. Wow, at mayroon po tayong sariling clinic na po doon sa City Hall po mismo. Galing. Mga dok, sa insidente nitong inabandonang aso, makikita na kailangan nito ng atensyong medikal. May mga libreng gamutan din ba ang gobyerno para sa mga may sakit na hayop? Yes po, pagdating po sa ating mga services po dito sa atin sa Quezon City, so yung ating katulad po sa Quezon City Animal Care Adoption Center. So yung mga aso po na naabandona, yung mga nirescue po natin, na galing po sa lansangan, sila po is binibigyan din po ng gamutan, sila rin po is kinakapon na, at then binibigyan po ng training, yun po yung tinatawag nating basic obedience training. And then para po sa ating mga residente po, yun po is nagbibigay po tayo ng mga libreng vitamins o vitamina, at the same time po deworming po para sa mga tuta, as well as po yung anti-rabies po laban sa sakit na rabies. Oo, mga dok, anong klase ba ng mga sakit at kondisyon ang pasok sa mga libreng gamutan? Ba, yung mga distemper, di ba, medyo mahal yun, ano? Leptospirosis, maraming ganyan. Ano-ano ba mga sakit? Lahat naman po halos kinikater po natin yan. Okay. No, basta po Pati kaya po po rabies? ang rabies po naman po, ibang approach na po ang ginagawa po natin yan. Pero lahat po ng uri ng sakit, kinikater po natin yan kahit po opera. Meron po rin po tayong ginagawa. Kailangan lang yung may-ari, na ikaw yung responsible owner. Pag nakita mo parang mo kayo may sakit na yung alaga mo, Hindi dali mo na. Dali mo na kagad. Yes po. Dali Minsan mo kasi na. dinadala sa inyo pag tumatay na ng dugo. yung Pamatay na. Dok, madalas sa mga pribadong clinic, dinadala mga alagang hayop. Pagdating sa mga extreme o severe case ng medical needs sa mga ito, may kapasidad po ba ang gobyerno para matugunan ang mga ito? Opo, meron po tayo. Gaya po ngayon po sa Animal Care Adoption Center, marami po tayong trauma patient. Na yan po Mga yung nasagasaan, itinapon ng may-ari, nasakal, nalaslas yung leeg. Yan po yung binibigyan po natin, yan po sila nako-confine sa ating Animal Care Adoption Center. Yung pong free spaying and neutering. Yung meron din po tayo doon. Every week meron po tayong schedule po Every dyan. week? Opo, so hindi lang po sa Animal Care Adoption Center, pati po sa City City Pound Pound po meron natin. na rin. Ginagawa Wala natin pong po. bayad yan. Wala Libre po Pupunta lahat. lamang po doon yung tao, dala yung alaga nila. Yes po. May kailangan po bang papel? Dalhin. As much as possible, may pakita po sa amin yung vaccination card. Kahit ilan. Yes po. Pati rin po sa... 47 po yung sa akin, pwede po ba? 47 yun. Ano yun? Spayed and neutered na yung sa akin. Pati rin po sa iba't ibang barangay ng Quezon City. Meron din po tayong scheduled po na kapon din po para sa... Pag ikaw nagdadao, kaya kayo maghapon. Ayan, sa mga ganito insidente, yung mga pag-iwan sa mga alaga na ang intensyon ay itapon. Ano ang pwede maging pananagutan ng pet owner sa batas? Ito po, meron po tayong Republic Act 8485 noong 1998. Meron din po tayong amendment na 10631 kung saan po dito tumaas po yung penalty po nila. Pagka ang aso po ay tinapon o inabandona po nila, meron po silang multa, may pagkakakulong din po dyan na umaabot po ng 30,000. Tapos pagka medyo severe po at namatay po yung hayop, umabot po ng 100,000. And then makukulong po sila ng 2 taon. Ngayon po pagka serious injury po yung naidulot natin sa hayop, meron pong 50,000 na babayaran. Eh naman pala, di ba wala namang dahilan para kayo ay mga tuwira na hindi nyo maipagamot ang mga alaga nyo hayop. Tama. Okay. Maraming salamat, Doc Henry at Doc Rex, sa mga binahagi nyo sa aming impormasyon. Basta't balitang mahahalaga at napapanahon. At makabuluhan at nakatutuwang kwento, may say kami dyan, dyan, mga mga suki! suki!